So, heto na nga mga pre, no? PBBM, grupo ni Pangulong Bongbong Marcos nasa Davao na po. Nakikita nyo po itong larawan na ito, no? Davao City po yan. Punong-puno ng tao. 'Di ba? Sabi ng iba, ang taga Davao daw ay DDS, mga Duterte lang daw. Or mga lahat daw ng taga Davao ay maka Duterte. Pero ano to? Bakit punong-puno yan ng tao? Nakapula pa. 'Di ba? So, ibig sabihin po, malakas po talaga ang Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Oo, nasa Davao po sila ngayon. Lahat po ng team ni Pangulong Bongbong Marcos ay nasa Davao. Okay? Pagkakaalam ko, nangangampanya sila. Pero tingnan mo po, dinumog po sila ng tao. Dinumog sila ng mga Bisaya para, alam mo yun, i-welcome. Natuwa po ang mga kaibigan natin dyan, na mga Davaoenyo. 'Di ba? Huwag nyo po kasing lalahatin na sasabihin nyo, lahat ng taga Davao ay mga Duterte. Hindi totoo yan. 'Di ba? Fake news yan. Sabi ko nga, ako mismo, taga Davao din ako eh. Isa na lang ako sa example. Bakit hindi ko sinusuportahan ang mga Duterte? Dahil may nakikita akong mali. Ganon din po sila. Kasi kung anti-Marcos ka, dapat wala ka dyan. Dapat di ka nakapula. Dapat hindi ka masaya. Pero ang saya-saya po ng mga taga Davao. 'Di ba? Pag Duterte ba yung nandun? Masaya ba ang mga taga Davao? Siguro yung mga ano lang, mga alam mo yung bayaran. Sila lang masaya kasi nababayaran sila eh. 'Di ba? Pero tingnan mo po ito. Mga Davaoenyo na to. Mga kaibigan natin diyan. 'Di ba? Masaya po sila. 'Di ba? Masayang masaya. Sawang-sawa na po sila sa pamumuno ng mga Duterte. Yun po yun. 'Di ba? Tapos sasabihin, ang mga Duterte dito ngayon, sigurado piko na naman. Bakit? Lugar nila. Pinuntahan ng Pangulong Bongbong Marcos kasama ang team niya. 'Di ba? Davao yan ha. Davao yan. Ano kayang feeling ni Basti ngayon? Ano kayang nararamdaman ni Basti ngayon? Ano kayang nararamdaman ni Sara Duterte ngayon? Ano kayang nararamdaman ni Digong ngayon? Sigurado nang gigigil ito. Sigurado kung makamot ito sa ulo. 'Di ba? Yan ba yung ano? Tingnan nyo. Manood kayo. Ha? Panuorin nyo yan. Actually, may mga naka-live. Picture lang po yung kinuha ko kasi hindi naman ako nag-live eh. Upload lang po yung ginawa ko. Maraming naka-live dyan. Puntahan nyo yung mga live nila po. 'Di ba? Pinagkakaguluhan ang team ni Pangulong Bongbong Marcos sa Davao. Anong masasabi ng mga Duterte dyan? Iyak na naman. Si Baste, magbibitaw na naman ito siguro ng salita. Malay mo. 'Di ba? Katulad nung si Speaker Martin Romualdez pumunta ng Davao, nanggigil si Baste. 'Di ba? So anyway mga pre, meron po tayong pag-uusapan ngayon na alam nyo, naalala nyo po, ito si Digong, pinagbantaan yung, hindi naman banta, nag-joke. 'Di ba? Nag-joke na papatayin itong mga senador para yung PDP laban makapasok. 'Di ba? Yung mga kalaban nila senador papatayin, papasabugin para sila Digong ay makapasok bilang senador or yung team ni Digong makapasok bilang mga senador. 'Di ba? Kasi yung team ni Digong pag yan ay nanalo, yun po yung magliligtas kay Sara Duterte para hindi ma-impeach. Okay? So ngayon, yung joke ni Digong, hindi po yun maganda. Mukhang si Digong, mukha lang naman ha, hindi ko naman sinasabing mangyayari. Pero meron po tayong isang video na bibigyan ng reaksyon na mukhang itong si Digong ay magkakaroon ng panibagong kaso. Mukha lang naman. Kasi hindi po magandang pagbantaan mo yung mga senador. 'Di ba? Ang tawag po dito sa ginagawa ni Digong, yung patay-patay na yan, ayon dito sa bibigyan natin reaction ngayon,
ay mind conditioning po ito. Para yung isipan ng mga Pilipino masanay na sa salitang patay or pagpatay. Ganun po yun. So anyway mga pre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating bibigyan na reaction ngayon, syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy, meron po tayong Facebook page po dito. Yan, Ballpoint Man 2.0. At syempre, may Timberador po tayo na Facebook page. Meron din po tayong TikTok, mga pre. Huwag po niyong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Ayan, ha. So, syempre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. Okay? Eto na nga, bigyan po natin ito ng reaksyon. Okay? Dahil sa biro ni Digong, mukhang magkakaroon na naman siya ng panibagong kaso. Mukha lang naman. Okay? Kasi ang pinagbabasihan natin ang balitang ito. Panoorin po natin. Tinuligsa ni House Assistant Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga senador. Ginawa ng dating punong ehekutibo ang pahayag sa proclamation rally ng pinangungunahang political party, ang PDP Laban. Marami. Eto, panoorin po ninyo yung sinabi ni Digong dito, pakinggan po ninyo ng maayos. Pag tayo po ay magjo-joke, dapat ilagay natin sa lugar. Maraming mga tangang bobong DDS na sinasabi, joke lang naman yan. Natatawa pang mga mongoloid. Kung magjo-joke ka, huwag ka manadamay ng ibang tao. Dapat sarili mo lang. Okay? Kasi may magandang joke, meron ding hindi magandang joke. Pero sa ginawa ni Digong, hindi to magandang biro. At walang nakikipagbiruan sa'yo, Digong. Panoorin niyo po ito. May kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Natin yung mga senador ngayon para mabakante. Hindi. Nagpalakpakan yung mga mongoloid. Yung mga abnormal, nagpalakpakan. Sa sinabi ni Digong. Ang tawag po doon, mind conditioning para masanay na kayo sa mga patay-patay na yan. Sinasanay na po kayo habang maaga pa. Yung mga tanga, mga bobo, ang tatanda na nagtatawanan pa. Natutuwa. Dito sa mga lumalabas sa bunganga ni Digong. Nagpapahalata lang po, bakit nagjo-joke si Digong ng ganito? Nagpapahalata lang na mahina talagang mga DDS. Bakit? Bakit po? Kailangan nilang pumatay para makapasok sila eh. Diba? Kung malakas talaga kayo, hindi nyo na kailangan pumatay. Diba? Iboboto kayo ng mga tao kung talagang malakas kayo. Pero bakit kayo papatay tapos sasabihin nyo, joke? Kailangan pong seryosuhin yan. Hindi magandang joke yan. Kasi pwedeng maging totoo yan, pwede rin hindi. Pero hindi magandang joke yan. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pag makapatay daw po sila ng 15 na senador or 15 senador, pasok na daw yung PDP tae. PDP tae, sorry. PDP Laban. Si Ballpoint Man kasi nakatira ito sa farm kaya makalimutin na. Ayon kay Congressman Asidre, talagang mag-ama nga sina dating Pangulong Duterte at VP Sara. Tingnan niyo yung mukha. Congressman Asidre, talagang mag-ama nga sina dating Pangulong Duterte at VP Sara. Ayan yung mukha ni Sara. Ganun Si Digong, ganun. Mukha nila yan. Mag-ama nga talaga. Magkamukha eh. Magkamukha at magkaugali at mga salbahe. At walang mga respeto. Lalong bumaba ang, alam nyo po, ang ating bansa lalong bumaba ang tingin ng ibang lahi sa mga Pilipino dahil sa mag-amang ito. Dahil sila po, ang mag-amang ito, binaboy nila yung bansa nung si Digong pa, yung namumuno or presidente ng Pilipinas. Sinundan ni Sara, naging vice president. Diba? Binaboy nila. Magmumura-mura ka, isa kang babae. Alam ko yung nagmumura lang, yung malakas makapagmura na babae, alam ko yung mga pukpok, gawain na ng pukpok.
Pero si Sara Duterte, hindi ka naman siguro ganun. Pero bakit ka nagmumura? Marami akong ano dyan ha, na pagsasakay ako dyan sa Metro Manila, oh. Dadaan ako. Nakabukas yung ano ko, marinig ko na lang, nagmumura yung mga pukpok, oh. Expert na expert sa pagmumura. KO! Ay, babaeng tao. Hindi maganda pakinggan na nagmumura ka. Hindi cool. Hindi. Ang pangit tingnan. Diba? Kabilang sa articles of impeachment laban kay VP Duterte ang ginawa nitong pagbabanta umano kina Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Giit ni Representative Asidre, hindi biro ang pagbabantang pumatay ng opisyal ng gobyerno. Pagpapalaganap niya ito ng kultura ng karahasan at pagpapahina sa demokrasya. Dagdag pa nito, inciting to sedition o grave threats ang pagbabanta sa mga opisyal ng gobyerno at hindi pwedeng baliwalain dahil banta sa seguridad. Dapat talagang aksyonan na yan. Yung mga pabiro ni Digong, dapat aksyonan na yan. Kasi ang tawag po doon, mind conditioning yun eh. Diba? Sinasanay kayo na yung mga patay-patay na yan. Oo, ganun po yun. So, yung mga senador naman, diba? Dapat umaksyon talaga. Oh, Chis Escudero! Natutuwa ka ba doon sa sinabi ni Digong na kanyang biro? Alam ko, ano ka, sabi nga ng mga nagko-comment sa akin, hindi ko maintindihan ito si Chis Escudero. Ano ba talaga ito? Admin or PBBM admin or DDS? Bago-bago ng desisyon eh. Diba? Aksyonan nyo naman yan. Huwag magbulag-bulagan. Tingnan po natin kung magbubulag-bulagan yung mga senador na yan. Okay, tuloy natin. Samantala, inudyukan naman ni House Deputy Majority Leader, Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang mga senador na umaksyon na sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara. May babala rin sa publiko si Congressman Defensor na isa sa magiging House... Maliwanag po ha, ang mga senador. Diba? Trabaho nilang aksyonan itong impeachment complaint laban kay Sara Duterte pero hindi pa po sila umaaksyon. Siguro kampanya muna. Kampanya muna bago bayan. So, inuna yung sarili. Diba? Inuna yung sarili. Kampanya muna pala bago bayan. Dapat bayan muna bago sarili. Kung talagang concern kayo sa bayan, aksyonan nyo itong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kung concern kayo. KO! Prosecutor sa nakabinbing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi biro yon. Conditioning yon para ma-normalize ang salitang pagpatay sa isip ng mga Pilipino. Diba? Tama. Mind conditioning. Kasi magiging depensa din yun nila sa impeachment trial. So mag-ingat tayo, huwag na tayo magpapaloko pa sa ganyang conditioning ng mga taong bayan. If I were the senators, I would not sit quietly taking that statement. Sabi ko kung Oo nga. Diba? Wala pa akong narinig sa mga senador na nagsalita. Ayan ba kayo sa ganun? KO! Parang isang matandang ulyanin, ginagago lang kayo. ito na yung bahay nyo, dapat gumising na kayo at tumindig na kung ano yung dapat gawin under the Constitution. And that is to proceed with trial. Proceed forthwith with trial. Ayon pa kay Representative Defensor, marami ng batikang abogado ang nagpahayag ng kagustuhang tumulong sa kanila sa prosecution panel para sa impeachment trial. Dinagsa kami ng mga legal eagles na sa buong Pilipinas na gustong tumulong to proceed with this impeachment trial at dinagsa kami ng mga batikang abogado na gustong makonvict at matapos na itong impeachment trial. Naghahanda na ang House Prosecution Panel dahil sa posibilidad na magbago ng isip ang Senado. Buti pa yung Kongreso. Palaging handa. Tapos na yung trabaho nila, tapos ngayon naging handa na sila. Kasi malay mo, agahan yung
proseso dyan sa Senado patungkol dito sa impeachment laban kay Sara Duterte. Pero wala eh. Tulog pa sa Senado eh. Patulog-tulog pa sila dyan eh. Anyari? Ha? Bakit ganun? Eh yung mga kongresista natin, oh, grabe magtrabaho ito. Oh, talagang ginagawa nila ng tama yung kanilang trabaho. Hindi sila yung tao na, alam mo yung tatamad-tamad. Hindi po sila ganun. Oh. 'Di ba? Mga senador, galaw-galaw naman. At mag-umpisa ng mas maaga kaysa Hulyo ang paglilitis kay VP Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. So, yun mga pre, ano? At nakita naman natin na mukhang sana, itong sinabi ni Digong patungkol sa mga senador ay ma-actionan kasi may batas naman po tayo. Diba? Hindi ko alam dito sa Senado, no? O bakit wala silang imik patungkol sa biro. Puno ni Digong. So, pag biro ba, ignore na lang natin kasi joke lang. Pag ako ba yung nagbiro ng ganon, wala rin akong kaso? Pag ako, nagbiro ako ng ganon, wala ba akong kaso? Putang ina, makakasuhan agad ako. Pero pag si Digong yung nagbiro, wala, okay lang kasi joke lang. Ganon. KO. Wala talaga, no? So, dyan po natin masasabi, no, na marami talaga dyan sa Senado na maka-Duterte, no? And then, dapat, sa darating na eleksyon, iboto po natin yung wag lang mga DDS. No? Wag DDS, wag pro Duterte, wag pro China, wag pro Kibuloy. Si Kibuloy nga, nagnakaw na ng kanta eh. Boboto nyo pa ba yan? Ayun lang mga pre, yung masasabi ko dito sa video po na ito. Mamili po tayo ng tama. At syempre, pikon na pikon ngayon ng mga DDS dahil kita nyo naman to. 'Di ba? Ang daming mga tao, ang daming tao sa Davao City. Bakit? Yung grupo ni Pangulong Bongbong Marcos nasa Davao po ngayon. Punong-puno ng tao. Tapos sasabihin nyo, pag Davao, pag Mindanao, suli Duterte yan. Ano to? Peke ba to? Ano to? Paano naging suli Duterte yan? Mga Dabawin nyo yan, mga Bisaya. Nagkakaisa sila. Dahil mahal nila ang administrasyon na to. Ano yan? Tapos ngayon, si Digong sigurado manggigigil. Sara Duterte, baste, sigurado manggigigil. Diba? Kasi lugar nila yan eh. Lugar nila, pero imbis na mga Duterte yung dumugin, baliktad. Kampo po ni Pangulong Bongbong Marcos yung dinumog. Bakit po dinumog? Dahil winelcome po sila. Nakapula oh. Diba? Nakapula. Nga ang mga Duterte dito. Ngayon, anong magagawa nyo? Kaya sinasabi ko mga fake news tong mga bulagers na to. Ng mga DDS. Bakit? Kasi sabi nila pag Davao daw, suli Duterte daw. Fake news, di ba? Nga. Iyak. KO. So, yun lang po yung ating video ngayon mga pre. Kita-kits po tayo ulit mamaya sa susunod na video. Pero syempre, bago po tayo magtapos, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Syempre, meron din po tayong Team Birador. Okay? At meron din po tayong TikTok, Ballpoint Man 2.0. Sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para naman po maging updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. Okay, so hanggang dito lang muna yung ating video. Kita-kits po tayo mamaya sa susunod na video.